ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na politikal. Ay hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Prosecutor pa lang. Hindi yun yung kasalanan. 'Di ba? Na sinasabi sa iyo, "Oh, ikaw dahil ikaw kaibigan mo si Duterte, ganito gagawin namin sa iyo. Ikaw dahil bata pa lang kayo, magkaibigan na kayo, ganito dapat mangyari sa iyo." Hindi, may mga nagrereklamo nga sa yung individual sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Labas ang gobyerno ng Pilipinas at hindi naman gobyerno ng Pilipinas ang nagkaso sa iyo. Siya magkaibigan na kami hanggang ngayon. Hindi ko po kasalanan yun, hindi rin niya kasalanan yun. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan. Hindi. Sino ba nagsasabing kasalanan nila na maging magkaibigan sila? Si pastor naman, stress na talaga. Hindi ko rin kasalanan yun. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun. Problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Hindi naman pala nagtatago Baka naglalaro lang si pastor. Tago, taguan, maliwanag ang buwan. Hindi pa ba nagtatago yan? Sa Senate pa lang, ilang linggo nang hinahanap, ilang linggo nang pinapahuli. Ayaw lumabas. Kung hindi nagtatago, mga kababayan, first day, sulpot agad. Lumabas na yung warrant of arrest. Siyempre, narinig na, nakatutok sa mga balita yan. Sikat yan, si Pastor Kibuloy yan Si Pastor ang may-ari ng Universe. Yung simpleng balita, hindi niya maririnig. Si Pastor ang mayroong hawak na doorbell na doorknob na diamond. Gago! Di ba? Grabe. Tuloy natin. Ipako na yan, sabi ni Rowie. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso. Ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko bang o hindi? Kung yung sinasabi niya, bakit daw sa Davao ginawa nilang available? Mga kababayan, may mga panuntunan po yan. May mga pamantayan po yung mga kaso na yan, mga kababayan. Kung ano yung mga non-bailable at kung ano din po yung bailable. Mga bossing, hindi lang, diskartehan natin si Pastor Kibuloy. Ganito gawin mo. Gawin mo yung sa Davao, gawin mong non-bailable yan. Para, kumbaga, kapag yung nagbayad na ng kasi siya po mismo ang magbabayad ng danyos, physical, na siya ang magbabayad ng danyos. Para pagkabayad, sabay ilabas yung isang kaso na non-bailable. Hindi naman po gagawin ng gobyerno yon, mga kababayan, o ng mga otoridad natin. May mga panuntunan po yan. Wag naman po sanang ganyan. Parang pagkaka-explain niya diniskartehan nila yan. Ginawa nilang non-bailable tong sa Davao para mapalitaw ako pag nagbayad ako ng bail. Tapos biglang susulpot yung isang kaso, biglang susulpot yung Sergeant at Arms. Dalhin na ako sa Senado. Meron akong nakita ang vlogger, mga kababayan, si Kakopi, Isa nga doon sa nakikita niya na dahilan kung bakit ayaw din sumuko ni Pastor Kibuloy, yung ego daw po, mga bossing. Na talagang ayaw mapahiya. Biruin nyo naman po nung hinihiring sa Senado at nasa kalagitnaan na po, mga kababayan, na talagang kailangan na siyang papuntahin doon. At kumbaga, warrant of arrest na, nagbigay pa ng 17 utos si Pastor Kibuloy. Ito, malapit na po niyang sabihin, mga kababayan, yung kanyang mga utos na naman. Panibagong mga utos, mga bossing,
kung paano daw po siya mapapasuko. Dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago ng dahil sa ako'y may kasalanan. O kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tingnan ninyong ginawa sa kanila, o pinasuot ng orange na para bang may mga kasalanan na sila, sapagkat yan ay proseso, nagpapasakop po kami, law-abiding po kami, for nation building po ang aking. Sa nakikita ng taong bayan niya yun, hindi po. Yung pong mga sumuko, yes. Pero sa sitwasyon niyo po, sa nakikita ng taong bayan, hindi po kayo nagpapasakop, no? Pakay. Ang aking pong ministry mapayapa. Walang nangingialam po. Kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan. Hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Ngayon, Pastor, hindi naman po porkit kayo tumutulong sa ating bansa, tumutulong sa mahihirap, kapag may nag-akusa, babaliwalain na po. Pag merong mga nagsabi na sila daw po ay naargabyado nyo, babaliwalain na po. Hindi naman po ganun. Diba? bakit po ako ay hindi pupunta doon? Ayan na. Simple lamang po yan, available eh. Pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ngayon game, dadalhin ka rin sa Maynila. Dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame. Doon pa rin ang bagsak ko. Ang katapusan, extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Mga kaibigan. Doon sa mga bago, no? Kanina niya pa po binabanggit yung extraordinary terrestrial, extraordinary rendition, mga kababayan. Na ang pagkaka-explain niya, it's either daw po, no, pagdukot sa kanya or asasinasyon, mga kababayan. No? Ako naman po, base po sa aking, kumbaga, i-analyze mo yung mga galawan, mga sitwasyon, kung ganun naman din po ang gagawin sa kanya, no, ng mga puti. Yan, sabi siya ng sabing puti kasi parang para kay Pastor Kibuloy, walang itim na Amerikano no. Sabi siya na ganun daw po ang gagawin ng bansang Amerika sa kanya. Sa atin naman po, mga kababayan, syempre illegal 'yun, no? Bakit pa dadaan ang bansang Amerika, no, sa legal na proseso sa Pilipinas kung ganun din po ang gagawin nila, mga kababayan? Kung ganun din po ang gagawin nila. So, yung mga tumetege dyan, hindi na nagsasabi yan. Oy, ikaw, ganito, ganyan, no? Basta na lang bubulagta, mga kababayan. Wala nang sabi-sabi. Illegal lang gagawin Bakit mag-iiwan ka ng marka dyan? No? So, doon pa lang po, medyo hindi na obra yung paliwanag ni Pastor, mga boss. Yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Wow. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Piniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin, na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harap. Pastor, hindi ba ikaw yung hindi ba ikaw yung tawag dito, tutubos sa aming mga kaluluwa? Pastor, kaya lang sabi mo sa iyo ang aming mga kaluluwa. Ang hindi dumaan sa iyo hindi mapupunta sa langit daw po. Pinang lahat ng ito po ang kondisyon ko. Ayan na. Bigyan ninyo ko ng garantiya Ayan na. Na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department. Hindi sila pwedeng magbigay basta-basta ng garantiya na gano'n, no? Mga kababayan. Kasi may mga panuntunan din po ang dalawang bansa, mga bossing.
tungkol sa ganyang mga bagay. So kapag ka talagang napag-aralan nila, pastor, kailangan mo munang mag-fly-fly, no, doon sa Estados Unidos para makasama mo si Maharlika. Pasensyahan po, talagang kailangan, mga kababayan.